Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Ang inyong mga problema, dito lahat nagtatapos. Dahil to solve your problem, ito ang lagi nating purpose. At katulad ng ating nakasanayan, pag may issue, wag nang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, your one and only, Alex Calleja. Kasama natin ang laging Gina G sa kanilang mga opinyon. Sila ang ating mga sausawera dito sa studio! Kasama rin natin ating ready for safety and security. Sila ang ating mga maring referee na sina Marife 1 at Marife 2. At syempre, mawawala pa naman ang team to beat sa kanilang words of wisdom. We have the beautiful Attorney Lorna Kapunan! The debonair Dr. Love, Brother June Banaag, and the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, Tagapayo! At heto na ang always with us, no matter what, ang nag-iisang Queen Mother, it's Mama Lecias, Mama Carla Estrada! Tagapayo. Okay, ang pag-uusapan naman natin ngayong umaga ay tungkol sa isang ina na suko na raw sa pasaway na anak. Dahil ang anak niyang naliligaw, sumama pa raw sa bugaw. Nako, medyo maselan tong pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang pakiusap ni nanay, anak, tama na! Nako! Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Rochelle, ikaw magbago ka na. Hindi lagi ako mag-aalaga sa mga anak mo. Kailangan magbago para sa kanila. At ikaw, marami ka rin kapatid maliit na pinag-aaral ko pa. Kaya kailangan bigyan mo pansin mga anak mo. Hindi puro ako lagi nag-aalaga. Matanda na ako. Kailangan ko rin magpahinga. Hindi puro ako. Magbago ka na. Ngayon, magharapan tayo sa face-to-face na maayos sa atin to. At nang ikaw ay may tumino na. At yung mga anak mo, alagaan mo na. Makakasama natin yung umaga si Cheryl. Ano ho ang problema ninyo sa inyong anak, Ate Cheryl? Ang gusto ko lang po sana, Mama Carla, magbago na po siya ng pag-uugali niya. Dahil po may mga anak na po siya eh. Dalawa po yung Bakit? inaalagaan Ano po. bang problema mo sa ugali ng anak mo? Yung sasagot-sagutin ka, pag bibigyan mo siya ng payo, hindi po siya nakikinig, sasagutin ka niya ng pabalang. Hindi po tama yun bilang, sa akin po bilang ina, nasasaktan ako syempre. Tapos sasama pa po sa mga barkada. Madaling araw uuwi. Eh, may anak po siya, kailangan po naman... Ilan ang anak? Dalawa po. Dalawang anak. Mga ilang taon? Yung isa po, 2-year-old. Tapos may 2 baby years pa po old siya. at saka may baby. So ilang taon tong anak mo? 25 years old na. 25 anyos. Bakit sa tingin mo nagiging ganito ang ang ginagawang pag-uugali ng anak mo sa'yo? Ang ano ko po kasi dati, hindi ko po kasi napag-aral siya ng ano. Dahil kapos nga rin po kami talaga Mama Carla sa financial. Siyempre po yung papa niya, hindi naman po ganun kagaan yung trabaho. Kaya sabi ko po, anak, hindi ko naman lahat ng mabibigay naman namin sa inyo eh. Kasi may mga kapatid ka pang maliliit. Ilan ba ang anak mo? Bali, ano po sila? 8. 8. So, Siya pang po ilan yung itong pinakapanganay. problema mong anak? Pang ilan ito? Panganay po siya, ma'am. Panganay. Ang pangalan niya ay? Rochelle po. Rochelle.
Normally, ang mga panganay, dapat tumatayong, pangalawang magulang, tumatayo silang good example. Pero okay, si Rochelle- Ano ba ang nangyari? Si Rochelle naman po kasi- Ganyan ba siya sa umpisa? Ma'am, nung nagtatrabaho po kasi yan, lahat naman po ng gusto ng kapatid niya, binibigay na. Nung nabarkada na po kasi siya, ayan na, nag-umpisa na po yung ganyan na... Kailan siya nabarkada? Nung nagkaanak or before Itong mag-anak? nagkaanak na po siya ng pangalawa niya po, ganyan na po nangyari sa kanya. Okay, sa tingin mo ba impluwensya ito? O meron Malamang siyang siguro, impluwensya po. pinagdadaanan? Baka may May hindi ko kim rin ba po siyang alam. galit sa'yo? Yun po ang Sa hindi ko tingin mo, na- galit ba siya sa'yo? Siguro po, mailalabas niya po siguro yung galit niya dito, kaya gusto ko po dito kami magharap na dalawa mag-ina. Bakit? Kailan kayo huling nagkita? Mag-ina, hindi ba kayo Yung ano nag-uusap? po, April 27, bali nag-away na po kami, nag-ano na po kami niya mag-ina. Doon po siya, inumpisahan niya po akong sagot-sagutin, doon na po nag-umpisa yung lahat ng ano niya sa akin. Siya raw ang masamang impluensya sa anak ni Cheryl. Aba, hindi pa ito si Rochelle ha. Ito pa lang ang masamang impluensya sa anak ni Cheryl. Jaisel, pasok! Jaisel, ilang taon ka na? 19 po. 19. Bakit ka tinawag na masamang impluensya? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Jaisel, bakit ka sinabing bad influence ka kay Rochelle? Mas matanda yung anak ni Cheryl sa iyo. Minsan po kasi po, niyayap ko po sa inuman. Sa mga racket ko po. Ano ang mga racket Kasi mo? nga, ikaw ang laging kasama niya dahil ikaw nagturo sa kanya ng kung ano-anong kabulastugan. Ikaw ang nagturo sa kanya. Lahat, ikaw ang nagtuturo dahil may sugar daddy ka. May sugar... Teka ha, may sugar daddy ka ba, Jaisel? Opo. Meron. Okay. Ano niya yan? Isinasama mo siya kung personal saan-saan niya yan. lugar. Pero ang tanong kasi natin, pinagbibintangan ka ngang bad influence nitong nanay, no? Paano kayo nag-umpisang maging magkaibigan ni Rochelle? Dahil po sa ano lang po yun, sa trabaho lang din po. Sa trabahong, anong trabaho? Sa ano po, sa parlor lang din po. Sa salon, sa parlor. Ano trabaho niyo sa parlor? Make-up po. Nagme-makeup kayong Tapos gano'n. minsan po yung... Hindi na po yan, hindi po nag-make up yan. Hindi ako naniniwala dyan. Diretsahang tanong, Jaisel. Ikaw ang nagbigay ng lalaki kay Rochelle. Hindi po. Kulang po kasi yung mga binibigay ni Rochelle sa mama niya. Nag-ano po siya, nagalit po siya kasi po kulang po. Kulang po sa ano. Hindi po yan. Nagkwento po sa akin si Ate Rochelle. Kasi po may tampuan po sila ng mama niya. Kulang pa yung binibigay mo. Kaya po, nag-chat po sa akin si Ate Rochelle para po bigyan ko po siya ng ano, ng... para extra Customer pera. Opo. ng lalaki. Okay, so... bakit? Para saan yung lalaki? Para po sa dagdag po pera pang bigay sa mama niya. Wala nag-uutos sa inyo. Ganun po Magkasabat yun, pa te. kayo siya sa kasinungalingan. Kaya Ate na po yan ang Cheryl, magsinungaling sa... hinihingan mo ba ng pera si Rochelle? Normal naman po yun, Mama Carla, kasi siyempre po ako nag-aalaga ng anak niya. May pangangailangan po yung mga baby niya. Natural po yun, bilang ina. Kasi, Okay, so... alam mo ba ang trabahong meron siya? Yun po ang hindi ko alam. Ay ngayon po, may nakakita po sa kanya, nagsumbong po sa akin. Hindi mo alam, pero bakit ka humihingi? Ang sinasabi niya lang po, nagtitinda po siya pag madaling Naniniwala araw, ka gabi. ba? Naniniwala naman po ako sa kanya kasi dati naman po talaga nagtitinda po yan ng ano eh, sa mga mall eh. Pero Ate Cheryl, hindi mo inalam kung anong klaseng trabaho meron siya Bakit ka humihingi ng sobra, di mo alam anong ginagawa ng anak mo? Okay. Isa yan ha, pag-uusapan natin. Jaisel, magkakilala kayo sa salon. Apo. Nagme-makeup kayo, sabi mo. Apo. Okay. Bakit naman umabot ka na nang dumaing sa'yo si Rochelle, ay sinasabi mo na binigyan mo na lang ng lalaki para gamitin siya at bayaran siya? Opo. Okay. Kuya Alex, itanong mo nga ang first question sa mga sawsawera-sawsawera.
Yan, Mama Carla, ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Naniniwala ka bang si Jaisel ang dahilan kung bakit pasaway na anak si Rochelle? Oo! Malakas talaga ang hatak ng barkada. O hindi! May sarili siya pag-iisip. Makakapag-decide na siya na sarili niya. Boto na! Ayan! Nako! Ayon sa ating resulta, Mama Carla, nako marami ang bumoto. Nanalo ang hindi. May sarili siyang pag-iisip. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Eto na ang kapitbahay na nakikitang may milagrong ginagawa si Rochelle. Jade, pasok! Ate Jade, diretsahang tanong, ano ba tong milagrong sinasabi mong nakikitang ginagawa ni Rochelle? Yun po, nakikipag-inuman po sila doon sa may resto bar po sa labas. Milagro ba yun? Di po, mga lalaki po kasi mga kasama niya po. Kwento mo sa amin mamaya ang talagang milagro. Sa pagbabalik ng... Face to face! Ano talaga yung milagrong sinasabi mo, Ate Jade? Nagiinuman po sila kasama po yung mga lalaki tapos nagsasayawan na po. Ayun po, pasapasahan na po sila ng baso. Na may pakalong-kalong na po doon sa mga lalaki na sa mesa po. Kumakalong-kalong. Opo. Okay. Sino ang kasama niya, Jade, ni Rochelle? Yung mga tropa niya po, yung may Wala kasama naman po- doon si Jaisel. Kasama po si Jaisel. Totoo ba yan, Jaisel? Apo. Okay, sino tong mga ito? Barkada, tropa, o mga customer? Yung iba po barkada, tapos yung iba po customer. Okay, sa loob ng isang bar kung saan kayo nagtatrabaho? Or na pumasok lang kayo sa bar na yon? Ano lang po kasi yun, sumideline lang po, iba po yung sa salon po. O, diba? Napakasinungaling talaga ng anak mo, Ate She. Hanggang saan ba ang trabaho nyo para malaman natin? Ano na? Diretsa na tayo. Minsan po kasi, pagka kailangan na kailangan po, labas po talaga. Labas na may nangyayari. Okay, kasi kanina na pag-usapan na natin na meron talagang ganun, no? At yun nga, yung naipakilala mo na si Rochelle sa isa mong kaibigan. Kaibigan mo ba yung lalaki o hindi? Customer lang. Okay. At may naganap, binayaran siya. Apo. Madalas ba mangyari yan? Minsan lang naman po kasi po, ano po, may mga negosyo po kami na sa tubig lang po, sa mga kalsada lang po sa Bungan, ganun po. May mga negosyo po kami tubig. Pagka malaki naman po na kuha namin doon, hindi na po kami nagaganon. So may sideline talaga kayo sa pagnenegosyo. Ate Cheryl, ano ang nararamdaman mo sa mga naririnig mong ito? Siyempre bilang ina, masakit po sa akin kasi nagsinungaling po sila. Alam ko po, nagtitinda sila eh. Yun lang po ang alam ko eh. Kasi ang sabong naman po sa may amin, magdamag naman po talaga din. Kasi malapit nga po kami sa may Texas eh. Kaya ang alam ko po talaga, nagtitindera sila. Ano ang trabaho niyo, Ate Cheryl? Ako po naglalabada po dati. Kasi kailangan ko po talagang Ngayon? magtrabaho. Wala po, natingga dahil nag-aalaga ako ng anak ni Alaga Rochelle ko eh. mga anak ni Rochelle. Walang problema, pero kung nagrereklamo na nga yung anak mo na nagagalit ka na hindi na tama yung ibinibigay, may pressure yun ha. 'Di ba? May pressure yun sa mga anak natin. Siyempre, wala rin siyang magawa kasi wala naman talaga mag-aalaga kundi ikaw, 'di ba? So, baka na-pressure. At maaaring kayo pa ang tumulak sa kanya na kumita ng mas malaki sa ganoong pamamaraan. Easy money. Easy money, no? So, tignan natin mamaya dahil maririnig din naman natin. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin si Attorney Lorna. Ano pong pananagutan sa batas ng isang bugaw? Meron po tayo sa Revised Penal Code yung tinatawag natin na inducement to prostitution. Sa Tagalog, bugaw yun.
may fine yun, tsaka may penalty. May penalties yun, tsaka may imprisonment. Kung maalala ko correctly, more than 6 months yun, tsaka may fine na more than 50,000 pesos. Ganon, ano. Kung talagang trabaho mo ay bugaw. Kasi may definition sa batas eh. Yung talagang trabaho, habitually, na nangyayaring ganun. Nagpo-provide ka ng mga lalaki as a business. Ha? Ang problema sa batas na yan, tinitignan natin na kriminal ang mga prostitutes. Hindi naman po dapat ganon. Kasi ang prostitution sa bayan natin, ang mga prostitutes sa bayan, o mga babae na forced to sell their bodies, katawan nila kasi nangangailangan, dapat ang pananaw natin sa kanila ay biktima rin sila ng society, ng kahirapan at ng pressure, kagaya ng siguro nafe-feel na pressure ni Rochelle sa nanay niya, no? At Jaisel, alam kong gusto mong tulungan ang kaibigan mo, pero alalahanin mo na merong batas na bawal yan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Kilalanin na natin ang anak sa gitna ng problemang ito. Totoo ba ang paratang sa iyo? Rochelle, pasok. Rochelle, ano ang nagtulak sa iyo para gawin itong mga binibintang sa iyo? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ano ang nagtulak sa iyo, Rochelle, para umabot ka na sa pagbebenta ng katawan, sabi ni Jaisel? Totoo ba yun? Opo. Ano ang nagtulak sa iyo? Kasi po, lagi po ko hininga ng mama ng pera. Kasi po, yung papa po namin sa buhero, papasok po na 1 linggo. Hindi na naman papasok na 1 linggo. Wala po kami magkakapatid. Sino po magpapakain sa mga kapatid ko kung di po ako gagawa ng ganun? Teka, at buhay pa ang tatay mo, nandyan pa ba ang asawa mo, kasama mo? Kasal kayo? Okay, nandyan dyan. Nagtatrabaho. Pero kasi ang trabaho niya, Rochelle, ay para siguro sa iba mo pang kapatid at sa nanay mo. Opo. Ikaw kasi ay meron namang mga anak. Opo. So baka doon lang ang hinihingi ng nanay mo. Hindi po, so sobra-sobra na po. Kasi kung tutusin, hindi ko naman po obligasyon yun. Obligasyon po ng papa ko yun. Napakainin ng mga kapatid mo. Opo. Pero paano naman yung para sa anak mo? Sa tingin mo, sapat ang binibigay mo? Hindi po, gumagawa po ako ng paraan po. Hindi pa po kasi yun yung time na umano po ako kay Jaisel ng lalaki. Ano nangyari sa tatay? Nagbibigay naman yung asawa niyo para sa iba mong pang mga anak. Bigay naman din po, kaya lang siyempre, ganun nga po. Minsan mapasok, minsan hindi. Hindi po lahat na po yung pangangailangan namin. Bakit hindi yung asawa mo ang obligahin mong talagang maghanap ng pera? Inuobliga ko po siya. Kaso po minsan, mas matapang pa po sa amin. Ano ang storya, Rochelle, at umabot ka na sa ganyan? Because it's not fair na ikaw ang magkargot lahat at umabot ka sa ganyan. Ayoko po kasi pagtrabahuin si mama kasi nga po nag-lockjaw na po siya. Bawal na po siya magtrabaho. Kaya sabi ko, kahit bagong panganak ako, susubok ako na magtrabaho para lang sa mga anak ko, pati sa mga kapatid ko. So bakit ka umabot sa ganito dahil mataas na ang demands ng hingi sa iyo ng mama mo? Opo, kasi po, nagkasunod-sunod po yung bayaran ng tubig, kuryente, tapos may trabaho naman po si Papa pero ayaw niya pumasok. Lagi po niya dinadaing kay Mama na na masama daw po yung pakiramdam niya, ganun. Po, hindi din po Ano kasi nangyari, Rochelle? Hindi din po kasi ako makapag-apply kasi puro po ako, may mga visible tattoos po ako. Nagpatato po ako simula po nung namatay yung pangalan kong anak.
namatayan ka ng anak. Bakit? Ano po, sa sepsis po. Okay. Nagka-infection. Ang inaalagaan ng nanay mo yung dalawa. Pakiramdam ko po kasi wala si mama lagi sa tabi ko. Ayon sa research, binenta ka rin nitong tatay mo. Yung Ikaw ay tatay binenta. po ng mga anak ko, nag-aral po ako ng college. Hindi ko po alam na sa kanya po nanggagaling yung tuition ko. Tapos po nun, parang pinagkasundo na kami na mag-asawa. Ganyan. Ganun po. Okay, tapos sa kanya ka ibinenta? Sabi po nung tatay ng mga anak ko, pambayad utang ka lang sa akin ng magulang mo. Alam mo ba ito, Ate Cheryl? Yung mga kwentong ganyan? Hindi ko po ano. Hindi alam ng nanay mo? Hindi ba ito kinikwento sa'yo ng asawa mo? Basta ang alam ko po, Mama Carla, pinagkasundo na nga po silang dalawa ng mag-asawa. Hindi po totoo yan, Mama Carla. Kasi po, bago po umuwi yung tatay ng mga anak ko sa probinsya, nagagalit pa po siya sa akin kasi wala daw pong iniwan sa kanya. Hindi totoo yun. Ikaw lang ang gumagawa ng kwento ng ganyan. Galit na galit ka nga eh. Totoo. Parang sinasabi mo na alam ng nanay mo lahat ang nangyayari. Opo, pinagtatakpan lang po niya. Pinagtakpan lang. Totoo ba to, Ate Cheryl? Yung iba po kasi, Mama Carla, totoo minsan. Kaso, ayoko na po kasi yung lalaki pa po yung gulo. Ayoko po yung may iskandalo po kami. Ayoko po lang ganun. Kahit po alam ko na masakit na po yung... Pero kasi ang hirap na naipambayad utang na yung anak mo. Wala kang ginawa. Okay. Kuya Alex, ang final question sa iyo mga sausawero at sausaweras. Ayan, medyo mabigat ang ating pinag-uusapan ngayon, kaya dumiretso na tayo sa botohan. Mga sausawero-sausawera, sagutin ang ating final question. Responsibilidad ba ni Cheryl ang kapakanan ng kanyang kinalakihang pamilya? A, oo naman, kailangan magtulungan. O, hindi, mag-focus na lang siya sa mga anak niya. Boto na! Yan. Okay, sino gusto magpaliwanag na dapat mag-focus na lang siya sa mga anak niya? Ano pangalan mo? Jane po. Ikaw ba estudyante? Opo. Anong kurso? Psychology po. Yan, ako maganda tanongin. Ano ang sagot mo sa tanong natin? Yung para po sa akin, hindi po responsibilidad ni Rochelle yung kapakanan ng kinalakihan niyang pamilya. Kasi may pamilya na siyang sarili. So dapat yung responsibilidad niya sa anak niya ay panindigan niya. Pero hindi ko naman po inaalis yung responsibilidad niya as anak. Kasi hindi naman porket anak ka, investment fund ka na nung magulang mo. Dapat mag-give back ka lang sa mga effort na pagpapalaki sa'yo ng anak mo at hindi yung magiging bangko ka nila, nahihingan at hihingan ka lang nila. Yun, ako. Investment daw. Hindi na tayo nag-anak para balang araw maging puhunan. So, pero bilang anak naman, kailangan naman tayo magkusa. Kasi naman ang culture ng Pinoy na pagka tumatanda na ang nanay, aalagaan natin yan bilang, ganti sa ginawa sa atin. Ngunit hindi yan puwersahan. Okay, Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, maririnig naman natin ang payo ng ating trio. Dr. Love, kayo po muna. Maraming salamat, Mama Carla. Nakakalungkot po na umagang-umaga, no? Tapos ganito yung makikita nating sitwasyon. Rochelle, ikaw munang unahin ko. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magbago, no? Maaari lang nagkaroon ka ng pagkakataon na makagawa ng maling desisyon dahilan doon sa pangangailangan mo. Kasi marami siyang kailangan nasa balikat niya, pagsuporta sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, may dalawa siyang anak. May tuloy pa ba relasyon nyo ng tatay ng iyong mga anak? Wala na. So, another problem. Tapos bagong panganak pa lang siya, merong postpartum depression. So, sunod-sunod yan. Baka nagkamali ang bata ng desisyon. At pwede natin masabi na baka kulang sa values, moral values
yung foundation ng bata. Kaya kung tayo ang haharap sa kanya, kung mababaw ang foundation ng moral value sa buhay mo at narito yung mga pangangailangan na dapat mong i-address, pagkatapos may tuksong lalapit sa iyo na pinakamadaling solusyon at pagkakakitaan ay yung katawan mo, baka ibigay, di ba? At yun ang nangyari kay Rochelle. Kaya Rochelle, if ever you want to change your life, pwede pa. Ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa bahagi ni Cheryl, ikaw ang dapat takbuhan ni Rochelle at magbigay ng suporta sa kanya. Huwag mong pagtakpan yung mali. Tinamaan ka ng magaling. Huwag mong pagtakpan yung mali. Paano mo masasabing ina ka kung napakabigat nung nangyari sa anak mo? Sarili mong anak, sarili mong dugo at laman, ibinenta ng tinamaan ng kulog na kinakasama mo ngayon para pambayad sa utang. Dahil hanggang ngayon nagsusugal pa rin. You might just want to, Cheryl, pag-isipan mo. Pag-isipan mo, kung nagkamali ka sa anak mo at may pagkukulang ka sa anak mo, walang masama na humingi ng tawad sa isang anak na ginawan mo ng isang pagkakamali. Napakagandang bagay nun. Dalangin ko, I tell you, today, this morning, I ask all the viewers to pray for this mag-ina na sana maghari sa puso ang pagpapatawad, Rochelle, at ang pagkilala sa kahinaan para masimula ng isang bagong buhay. Pag-aralan mo, Cheryl, you are in big trouble. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo. Lagi nating sinasabi na ang pamilya, ang magulang, ang primary support group. So, paano natin makukuha yung tinatawag nating affection, empathy, understanding, kung yung mismong ating primary support group, hindi tayo sinusuportahan? Bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao? Lalo na dito sa pagkakataong si Cheryl, sinabi natin na bagong panganak, tapos namatayan ng anak. Pero pwedeng ito noon pa lang meron na siyang nararamdaman na depression, pero hindi talaga namamanifest or na-express. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na umabot sa puntong napakaraming nakapatong na responsibilidad sa kanya, doon lumabas, bumigay talaga na pwedeng ito ay manifestation ng postpartum depression. Ang postpartum depression, tatandaan nyo, pwede itong mangyari pagkapanganak or even 1 or 2 years after ng pagkapanganak. At ganun din po, Aling Cheryl. Tignan natin, dahil kasi hindi na po tayo dito basta magulang. Tayo po ay lola rin. Meron tayong pinapangalagaan din na nasabihin natin mga apo na talagang lalaki sa pagkakalinga nyo. Kung hindi nyo man po naibigay kay Cheryl yung pagmamahal na yon, ibigay nyo po sa mga apo nyo. At hindi po yung kinakailangan, para magawa yon, pera po ang dahilan. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, balikan natin si Attorney Lorna Capunan. Maraming salamat, Mama Carl. No? Sa palagay ko, dapat si Rochelle ang nandito. Dapat siya nag-complain. No? At ikaw, Cheryl, ay nandito kasi mas marami kang kasalanan kay Rochelle kaysa si Rochelle sa'yo. At sa lahat ng mga nakikinig na nanay, paalala lang na bantayan natin ang mga anak natin. Pangalawa, si Cheryl, parang hindi siya makasalita, hindi niya matanggap na may ginagawang masama yung asawa niya ngayon. Ang tawag doon ay battered woman. Si Cheryl, battered woman, yung aping-api na siya, hindi na niya alam ang gagawin niya at hindi na siya makasalita against yung asawa niya ngayon. Kasi siguro, tatakot ka yung tawag na battered woman syndrome, can't live with and can't live without. Ibig sabihin, hindi niya rin maiwanan yung asawa niya ngayon. So, denial yan. So, hindi niya matanggap na yung katotohanan na talagang traffic ka. Trafficking ang tawag niya, binenta ka para magbayad ng isang utang. Pangatlo, ikaw naman,
kayong pareho, iniwanan ka na ng asawa mo, ng tatay ng mga anak mo, qualified ka kasi single parent ang tawag sa'yo. Meron kang anak, 2, libre yan sa batas. Meron kang allowance, kung meron kang single parent ID, 1,000 a month. Pangdagdag rin yan, ha? Thank you, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, pakinggan natin ang ating mga bisita sa kanilang mga natutunan. Kasi, Rochelle, no, nangyari na ang lahat, pero may pagkakataon na makabangon pa naman talaga. Wala naman sa edad o, 'di ba, sa estado ng isang tao, kung talagang gusto nilang magbago, merong laging pagkakataon para magbago. Okay? Importante mapatawad mo muna yung sarili mo at patawarin mo yung mga taong sa tingin mo ay nagkasala sa'yo. Lalo na ang nanay mo because malaking bagay yun na hindi ka mabibless pag meron tayong bitbit na galit sa kapwa, lalong-lalo na sa ating mga nanay. Okay. Ano ang gusto mong sabihin, Rochelle, sa nanay mo? Ma, sorry. Kung ganun yung pinasok kong trabaho. Kasi pakiramdam ko, mawala ka sa tabi ko pagka kailangan ko ng tulong mo, pag may problema ako. Alam mo naman na hindi ko kaya pagka wala ka. Kaya nga kahit nagkasakit ka, dinala kita kahit sa ospital, kahit wala akong pera. Sana masabihan mo si Papa na magtrabaho naman. Kasi hindi ko naman publikasyon yung mga kapatid ko. Halos pabayaan ko na yung sarili ko, maibigay ko lang lahat para sa inyo. Jaisel, yung mga sinabi ng Trio Tagapayo, hindi lang yun para kay Rochelle, ha? Para din yan sa'yo. Maraming paraan para kumita ng pera. Mga paraan na hindi mo pagsisisihan pagdating ng araw. Maraming salamat, Rochelle. Ate Cheryl, ano ang masasabi mo doon sa nangyayari sa atin ngayon? Umingi po ako ng tawad sa anak ko rin kasi alam ko, ako po yung nanay na napakahina po talaga. Takot po magsabi sa lahat ng bagay. Takot po akong mag-isa. Kita marinig, Ate Cheryl, ha? Kaya po, Lakasan. gusto ko, kailangan ko po lagi si Rochelle sa tabi ko. Hindi pa ako maano kasi Mama Carla na wala po si Rochelle. Kaya po siya nagpo-provide. Yung mga hindi ko po masabi sa asawa ko, sa kanya ko po binubuntun kasi nga po, tama po yung sabi ni Dr. Lab. Nasa takot nga po. Sa talaga po para gano'n na nga po. Battery drive na nga po ako. Yun na po yung totoo doon. Paano kung si Rochelle ay mag-decide na bumukod at makakuha ng taong kukunin siya at aalagaan siya kasama ng 2 niyang anak? Pero sa Paano ka at ng sa 7 ngayon mong po, anak? Mama Carla, siguro po, hayaan ko lang po si Rochelle ngayon. Para magawa niya rin po yung gusto niya sa buhay. Talaga po. Palalayain ko na lang po siya. At obligahin mo ang ama ng mga anak mo. Ate Cheryl. Rochelle, hindi mo obligasyon buhayin ng buong... Lalo na kung di mo naman kaya. Diba? Malakas pa naman ang mga magulang mo. Kasi talaga, ang lakas sa atin ng mga breadwinner, ang lakas ng emotional blackmail sa atin ng mga pamilya natin. Ang lakas niyan, mga biktima tayo lahat dyan. Diba? Hindi ako makahinga, may sakit na ako, namatay na lang ako, kakaintay ng padala, blah, blah, blah. Emotional blackmail galing mismo sa mga pamilya natin. Kaya, yung sinabi ni Ate Cheryl na palalayain ka na, I'm sure nalungkot ka. Kasi hindi yun actually emotional blackmailing yun. Oo, I should know. Ako ay isang buhay na saksi. Masaya ka bang bubukod? Hindi. Oh, hindi. Kasi alam niya
na hindi niya kayang palayain o iwan o hindi tulungan ang pamilya niya. At alam na alam ni Ate Cheryl yun. Na itong panganay na anak ay hindi kayang pabayaan kami. Pero darating din ang araw, magdasal ka. Tanggapin mo sa sarili mo na buhay malakas ang iyong mga magulang para silang mag-alaga ng mga kapatid mo at ikaw bitbitin mo yung mga anak mo, buhayin mong mag-isa. Kuya Alex, anong say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Salamat, Mama Carla. I-define muna natin ang setang bugaw. Ang bugaw talaga, totoo niyan pagbugaw ng langaw. Ibig sabihin, para mapaalis yung mga madudumi. Langaw dapat. So dapat, simula ngayon ang nanay ni Rochelle ay isang bugaw. Bugaw ng mga masasamang tao sa paligid ng kanyang anak. Back to you, Mama Carla. Ang sa akin naman dyan, masarap ang tumulong sa pamilya, pero ito ay may hangganan, lalo na kung ito ay naaabuso. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!